Regional Airport ay isang maliit na paliparan na may 2 runway at walang air traffic control. Mahalagang bahagi ito ng mga lokal na komunidad na nag-alok ng mga serbisyong panghimpapawid na kinakailangan ng mga residente. Sa ganitong konteksto, ang mga piloto ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng Common Traffic Advisory. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang mga bangan sa himpapawid. Gayun din, kadalasang walang air traffic control towers ang mga maliit at regional na paliparan. Dahil dito, nagiging mas mataas ang panganib sa mga operasyon ng eroplano at kinakailangan ng mas mataas na antas ng pag-ingat. Isang halimbawa ng mga aircraft na maaring matagpuan sa mga ganitong paliparan ay ang high-wing aircraft, tulad ng Cessna 172. Ang disenyo nito, na may mga pakpak sa itaas ng fuselage, ay nagdudulot ng limitadong visibility para sa mga nakababa na sasakyang panghimpapawid. Sa kabilang banda, ang mga low-wing aircraft ay may mga pakpak sa ibaba, na nagiging hadlang sa pagtingin ng mga piloto sa mga high-wing aircraft na nasa ilalim nila. Ang sitwasyong ito ay nagiging sanhi ng mga hamon sa kaligtasan sa himpapawid. Ang hindi pagkakita sa isa't isa ng mga sasakyang panghimpapawid na may iba't ibang disenyo ay naging sanhi ng mga aksidente sa nakaraan. Sa ganitong dahilan, napakahalaga na bigyang diin ang mga patakarang pangkaligtasan upang maiwasan ang mga panganib sa kaligtasan ng aviation. Samantala, ang mga patakaran ng Visual Flight Rules ay mahalaga para sa ligtas na operasyon ng mga eroplano sa hangin. Nagbibigay ito ng mahalagang gabay sa mga piloto kung paano epektibong lumipad at maglanding sa tamang paan. May iba't ibang bahagi ang pattern na ito, tulad ng upwind at downwind, na nag-alok ng tamang direksyon sa eroplano. Ang upwind ay tumutukoy sa paglipad laban sa hangin, samantalang ang downwind ay ang kasalungat nito. Sa proseso ng paglapag, kinabibilangan ito ng pagliko sa base at pag-square off bago ang final approach. Ang tamang pamamaraan na ito ay mahalaga upang masiguro ang kaligtasan at tagumpay sa paglapag ng eroplano. Binigyang diin ng Senado na ang impeachment trial ay hindi isang agarang proseso. Ang mga senador ay kailangang sumunod sa mga umiiral na legal na alituntunin at desisyon ng Korte Suprema. Kaugnay nito, nagbigay ng posisyon ang bayan muna na nararapat simulan agad ang impeachment trial upang matiyak na ang boses ng mga mamamayan ay marinig sa proseso. Samantala, nagkaroon ng pagtutol mula sa mga mambabatas sa mga hakbangin ni Duterte na hadlangan ang impeachment, na kanilang itinuturing na hadlang sa proseso ng katarungan. Sa ibang balita, ilan sa mga senatorial candidates ay opisyal nang naglunsad ng kanilang kampanya sa Quezon City, kabilang sina Bonifacio Busita at Ariel Kirubin, na itinuturing na mga tunay na alternatibo sa halalan. Patuloy na nakipag-ugnayan ang mga aspiran sa mga estudyante ng Far Eastern University sa isang senatorial forum, kung saan maraming kilalang personalidad ang dumalo. Dumalo rin si Senator Bongo sa mga kaganapan, kung saan nilinaw niya ang pondo para sa malasakit centers, na may suporta mula sa iba pang ahensya tulad ng ESBLI at ECS. Ayon sa National Maritime Council, ang mga aksyon ng China ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng mga tao sa eroplano, na nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang pahayag upang itaguyod ang seguridad sa himpapawid. Sa harap ng mga banta, ang mga piloto ng BIFAR ay nanatiling kalmado habang sinusundan ang helicopter, na nagpapakita ng kanilang tiwala sa sariling kakayahan sa ganitong mga pagkakataon. Kasabay nito, tumawag ang US State Department sa China na ihinto ang mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea, na nagbibigay din sa kanilang suporta sa Pilipinas laban sa mga hindi ligtas na maneuvers ng Beijing. Sa lokal na antas, ang San Juan City ang isa sa mga kauna-unahang lugos na nagbenta ng bigas sa halagang 33 pesos kada kilo, na walang karagdagang gastos sa logistics, na naglalayong mapadali ang pag-access ng mga mamamayan sa murang bigas. Tinatayang may 300,000 metric tons na bigas ang available sa NAA, na maaring magamit ng mga lugos para sa kanilang mga mamamayan, isang hakbang na inaasahang makakatulong sa mga magsasaka sa panahon ng anihan. Naniniwala ang Department of Agriculture na ang inisyatibong ito ay makakatulong sa pagbawas ng presyo ng mga commercial rice sa merkado, bahagi ng kanilang pagsisikap na masiguro ang kalidad ng bigas na ibinibenta. Ipinahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pangangailangan ng pagpupulong ng Senado kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Layunin nito na masusing talakayin ang mga detalye ng kasong ito. Si Cesar Chavez, ang dating EC Secretary, ay nagpasalamat sa pagkakataong makapaglingkod at nagbigay ng paliwanag sa kanyang pag-alis. Siya rin ay nag-amin ng mga pagkukulang sa kanyang tungkulin na dapat isaalang-alang. Pinagtibay ng mga kongresista na dumaan sa tamang proseso ang impeachment complaint, habang binanggit ng ilang mambabatas na ang hakbang ni E. Duterte ay isang desperadong pagtatangka.
Nagbigay sila ng hamon na hapin ang mga aligasyon ng may katapatan. Ipinahayag ni Escudero na may katiyakan na magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at patuloy ang paghahanda sa mga kinakailangang gamit. Kasalukuyan pang pinag-aralan ang mga bagong rules na magiging bahagi ng proseso. Ayon sa mga mambabatas, ang pagdulog ni Vice President Duterte sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang legalidad ng impeachment ay hindi karaniwang hakbang. Ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa kanyang depensa at estratehiya. Pinuna ng mga kongresista na kung sakaling paboran ng korte ang petisyon ni Duterte, maaaring mawalan ng silbi ang impeachment process. Nagbabala sila na ang ganitong sitwasyon ay makakaapekto sa pananagutan ng mga nakaupo sa pwesto. Ang resolusyon ng COMELEC ay naglalayong parusahan ang sinumang mang-aapi o nagdudulot ng diskriminasyon sa panahon ng kampanya. Mahigpit at sistematiko ang kanilang patakaran sa mga ganitong paglabag. Ipinakilala ng COMELEC ang mga inisyatibo, kabilang ang priority lines at internet-based voting, upang mas mapadali ang pagboto. Layunin nitong gawing accessible ang halalan para sa lahat ng mamamayan. Magsasagawa ang COMELEC ng full-blown hearing sa disqualification case laban sa mga tulfo. Layunin nilang maresolba ang kaso bago ang halalan sa Mayo 2025 upang masiguro ang integridad ng electoral process. Mahalaga ang papel ng AAE sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa paparating na halalan. Tiniyak ni Pangulong Marcos na tututok ang AAE sa ligtas at maayos na electoral process. Dapat makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ibang bansa ukol sa isyu ng South China Sea. Ang mga bansang ito ay kasalukuyang nakakaranas din ng pambubuli mula sa China na nagdudulot ng pagkabahala. Ang ginawang agresyon ng China ay nagdudulot ng panganib sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mahalaga na maging handa ang Pilipinas sa mga ganitong uri ng intimidasyon at banta. Ayon kay Pimentel, ang salitang forthwith sa konstitusyon ay nangangahulugang dapat agad isagawa ang paglilitis sa impeachment. Ang mabilis na pag-usad ng kaso ay mahalaga upang mapanatili ang transparency. Ipinahayag ni Senate President Escudero na ang aktwal na paglilitis ay maaring magsimula pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ito ay nagpapakita ng tamang orden at proseso ng impeachment. Nabanggit din ang posibilidad na ang impeachment court ay makakapag-review ng mga proceedings ng mga bagong senador sa susunod na eleksyon. Ang ganitong pagsubaybay ay mahalaga upang masiguro ang integridad ng proseso. Ang pamahalaan ay naglaan ng murang bigas mula sa National Food Authority upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Ito ay bahagi ng kanilang tugon sa food security emergency na patuloy na bumabanta. May mga hakbang na ipinatutupad ang gobyerno upang mas mapabuti ang kalidad ng bigas at maiwasan ang mga insidente ng pagkakaroon ng bukbok. Kabilang dito ang pagtataas ng quality control sa mga warehouse. Nagpatuloy ang Department of Agriculture sa pag-distribute ng rice buffer stock sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay upang mapanatili ang abot-kayang bigas sa merkado, kung saan bawat individual ay maaring makabili ng isang sako ng bigas kada araw. Ang Education Center for AI Research ay tututok sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas, lalo na sa mga langang may malaking epekto sa hinahara. Inaasahang makakatulong ito sa mga guro upang mas mapabuti ang kanilang pagtuturo. Ang paglulunsad ng Education Center for AI Research ay isang simbolo ng dedikasyon ng DIP na bigyan ng AI-driven tools ang mga mag-aral at guro. Layunin nito na makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan sa edukasyon. Ang proyekto ay naglalayong itampok ang Pilipinas bilang regional hub for AI in education. Makatutulong ito sa mga makabagong inisyatibo na mahalaga upang mapanatili ang kaalaman ng mga mag-aral sa mabilis na pagbabago ng digital na mundo. Ang pag-aresto kay Dato Adlao ay nagbigay din sa mga isyu ng pagmamay-ari ng lupa at tamamahala ng mga tribo sa Pilipinas. Ang kanyang grupo ay naninindigan na sila ang mga lehitimong may-ari ng nasabing lupa. Kasama ni Adlao, nahuli rin ang 9 na bata at 23 iba pang hinihinalang miyembro ng indigenous crew. Ang pagkakaroon ng mga bata sa operasyon ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa kanilang kaligtasan at karapatan. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples, hindi nakalista ang Federal Tribal Group of the Philippines. Ito ay nagbigay din sa kakulangan ng pagkilala at proteksyon sa kanilang grupo sa ilalim ng batas. Inilawan ang mga parusa ng European Union laban sa Rusya, kabilang ang pagbabawal sa ilang bangko at media outlet. Layunin nitong higpitan ang kalakalan ng langis at aluminyo na nagiging dahilan ng pagtaas ng tensyon.